Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Napanood ko yung interview ni Peng Kiwek dito kay retired Senior Associate Justice Carpio tungkol sa impeachment ni Sara. Napakaganda ng kanyang mga paliwanag. Isa sa topic na diniscuss niya ay yung topic na diniscuss din ni Marcoleta sa programa ng Net25 kasama yung mga co-hosts niya doon. May programa kasi ito sila Marcoleta saka yung iba pang mga co-hosts niya doon, yung programang Saganang Mamamayan. Nung nakaraang linggo, may diniscuss sila tungkol sa impeachment ni Sara. Yung sinabi ni Marcoleta na posible pa nga na makasuhan, makulong itong mga anong ito. Yung mga kongresista na pumirma di umano doon sa impeachment ni Sara ay posibleng makulong ayon kay Marcoleta nang nag-discuss sila doon sa programa nila sa Net25. Ang paliwanag ni Marcoleta, dahil pag pinatawag daw yung mga kongresista at tanungin sila, alam ba ninyo ang inyong pinirmahan? Alam ba ninyo ang inyong pinirmahan na impeachment complaint? Alam mo ba ang laman ng inyong pinirmahan? Naunawaan niya ba ito? Kapag inisa-isa mo raw yung mga kongresista, lilitaw na marami doon ay hindi naman alam ang kanilang pinirmahan. Ang problema, sinumpaan nila ito. Verified complaint. Ibig sabihin, sinumpaan nila yon. Subscribed and sworn. Ibig sabihin, sinumpaan nila na talagang totoo yung nakalagay doon. Alam nila yon. May personal knowledge sila. Kaya pagka inisa-isa mo daw yung mga kongresista, lalabas hindi totoo yun. At dahil hindi totoo yun, kung may mga hindi totoo doon na pumirma, hindi naman nila naunawaan ang pinirma nila, nagsisinungaling sila. Kaya pwede silang makulong. Yun ang sabi ni Marcoleta. Pero yung paliwanag ni retired Senior Associate Justice Carpio, napakaganda. Ang sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, yun sa bagay na yon, medyo hindi na tama ang Korte Suprema. Kasi naglabas ng order ang Korte Suprema para tanungin ang mga nakalagay doon sa tanong ng sa order ng Korte Suprema. Alam ba ng bawat kongresista na pumirma ang kanilang pinirmahan? Ngayon, sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, sa bagay na yon, yung hinihingi na information ng Korte Suprema sa Kamara na certifyan ito na alam ng mga pumirma ang kanilang pinirmahan. Nauunawaan nila ang laman nito. Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, hindi na dapat yun Kasi sila daw, sa tinagal-tagal niya daw sa Korte Suprema, hindi ka na magtatanong ng ganon sa mga nagpa-file ng mga ganong pleadings. Pag sinabi ng nag-file ng pleadings na subscribe in sworn niya na yon, verified complaint na yon, i-presume mo na regular yon. Ibig sabihin, pag sinabi ng Kamara na ang mga pumirmang kongresista na 215 ay nabasa nila yon at alam nila ang kanilang pinirmahan at nauunawaan nila ang laman ng impeachment complaint, hindi mo na pwedeng isa-isahin yun para tanungin pa. Kumbaga, sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, nun, impractical, at saka hindi tama yun. Kasi pag sinubmit sa korte na subscribed and sworn to before me, ipipresume mo na yun na regular yun. Alam nga namang isa-isa mong ipatawag yung mga kongresista para tanungin mo. Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, hindi naman pwede yun. Kumbaga mapapahaba ang proseso noon at parang pinagdududahan mo ang Kamara sa prosesong dinaanan nila. Kung mag-certify ang mga kongresista na nagpirma na naunawaan nila, pinasa nila yun, i-take mo na yun as it is. Take it as it is. Hindi mo na pwede yun na pinagdududahan mo, ipapatawag, tatanungin mo isa-isa. Hindi naman ganun yun. Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio. Tama. Tama naman yung punto ni retired Senior Associate Justice Carpio.
Hmm? Parang ganito din daw yan. May binigay na example si retired Senior Associate Justice Carpio. Halimbawa, yung tinatawag na enrolled bill, yung mga batas na pinapasa ng Kamara at ng Senado. Kapag mayroon ng batas na pinasa, bago ito permahan ng Presidente ng Pilipinas, ang ipapadalang kopya sa Presidente para permahan niya yung batas. Kung ibibito niya o kung pipirmahan niya o hindi, ang ipapadalang kopya sa Presidente, ang tawag doon, enrolled bill. Enrolled bill. Ngayon, yung enrolled bill, si-certifyan yan ng Secretary General ng House at ng Senate Secretary. May pirma din ng Presidente ng Senate at ng Speaker ng House. Pipirmahan nila yon na itong bill na ito, na tinatawag na enrolled bill, ay ito yung formal na kopya ng naipasang bill ng Kamara at ng Senado. At ito ay pinirmahan, sinang-ayunan ng mayoriya o ng mga kongresista at mga senador. Ngayon, kapag may certification na ganon, ang tawag doon enrolled bill, hindi mo na pwedeng ipatawag yung mga kongresista para isa-isahin mo, tatanungin mo. Totoo ba na ito talagang enrolled bill na ito na naipasa ninyo, ay alam ninyo? Pwede ba yun? Pwede mo pa bang questionin ang Kamara doon o ang Senado? Pag sinabi, pag sinertifayan ng Secretary General at ng Senate President o Senate Secretary at may pirma ang Senate President at ang Speaker ng House at sinabi na ito yung nakapasang batas ng Kamara, hindi mo na pwedeng questionin yun. Presumed na regular na yun. Or else, magulo. Kasi ibig sabihin, pwede bang tanungin mo pa yung mga kongresista? Tatanungin mo pa ba sila isa-isa? O yun, tama. Ang ganda ng punto ni retired Senior Associate Justice Carpio. Kaya yung sinasabi ni Marcoleta, na kapag pinatawag mo yung mga kongresista at tanungin mo sila kung nauunawaan ba nila ang kanilang pinirmahan, alam ba nila ito? At may magsabing hindi. Parang pwedeng makulong ang mga kongresista ayon kay Marcoleta. Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Pwede bang ipatawag mo yung mga kongresista, isa-isahin mo? Pwede ba yun? Dahil pinirmahan na nila yun, nakalusot na sa Kamara, 215 ang pumirma, ipipresume mo na yung pinirmahan nila ay alam nila. Wala na, hindi na yun. Kaya nga, sabi rin ni retired Senior Associate Justice Carpio, tama yung sinabi ni dating senadora at ngayon ay Congresswoman Leila de Lima. Medyo nga naman lumampas ang Korte Suprema doon. Yung mga tinanong ng Korte Suprema sa Kamara, yung mga information at pitsa na hinihingi, pwede yun, tama yun, para ma-confirm talaga yung mga dates. Pero yung hinihingi ng Kamara, ng Korte Suprema sa Kamara, na certifyan ito, na yung mga pumirmang mga kongresista ay alam nila ang kanilang pinirmahan, nauunawaan nila ito, ay medyo ano na yun, overreach na nga, medyo lumampas na. Kaya sang-ayon din si retired Senior Associate Justice Carpio sa observation ni dating Senadora Leila de Lima. Kaya yung comment ni Marcoleta na posibleng makulong ang mga kongresistang pumirma dahil posibleng hindi daw naman nila alam ang pinirmahan nila. Kaya lang naman daw sila pumirma ay dahil pinangakuan ng proyekto o kaya gigipitin ang kanilang mga pondo kung hindi sila pipirma. Mahirap daw, sabi ni Marcoleta, posibleng makulong ang mga kongresista na yon. Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, hindi pwedeng iyan na yun eh. The fact na mayroon ng mayroon ng certification ang Kamara na verified complaint yon. Ibig sabihin, yung mga pumirmang mga kongresista ay alam nila ang kanilang pinirmahan at nauunawaan nila ang kanilang pinirmahan, ipipresume mo yun na regular yun. Hindi mo na pwedeng isa-isahin pa. Kumbaga, ano yan? Kumbaga yun, sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, pag may sinapmit sa kanila sa korte, lalo na sa Korte Suprema, at sinabi doon na nauunawaan ko itong mga pinirmahang ito,
Hindi mo natatanungin yung mga pumirma doon, naunawaan nyo nga ba itong pinirma yung ito. Presumed na yan na regular. Ha? Ha? O di ba? Mas tama sa tingin ko si retired senior associate justice Carpio kaysa sinabi ni Marcoleta. Exaggerated naman yung sinasabi ni Marcoleta na posibleng makulong. Oh, di ba? Ano sa tingin nyo, mga kapunyog, mga kababayan? Kaya, nung pinag-usapan ng isyong ito, tinanong si retired senior associate justice Carpio ni Pinky Webb, Justice, anong masasabi nyo doon sa order ng Korte Suprema sa Kamara na may mga informations at mga data na hinihingi? Halimbawa, yung mga pitsa, kailan ba na-receive ng Kamara yung first impeachment complaint, second impeachment complaint, third impeachment complaint? Kailan ba ito na-receive? At yung iba pang mga informations na hinihingi. Tama ba o pwede ba yung ginawa, proper ba yung ginawa na yun ng Korte Suprema? Sabi ni retired senior associate justice Carpio, yes, sa tingin ko oo. Mukhang mayroon din lang gustong ikumpirma ang Korte Suprema na mga information. Before sila magdesisyon, gusto nilang ma-confirm yung mga data na yon, mga pizza na yon. Oh. Pero sabi ni retired senior associate justice Carpio, mayroon ding mga portions doon sa hinihinging information ng Kamara ay ng Korte Suprema na medyo hindi na tama. Ang binigay niya ng halimbawa, yung hinihingi ng Korte Suprema na maaari nyo, totoo ba na yung mga pumirmang mga kongresista ay alam nila ang kanilang pinirmahan? Nauunawaan nila, nabasa nila yung content ng pinirmahan nila? Sabi ni retired senior, sabi ni retired senior associate justice Carpio, medyo hindi na tama yon. Medyo hindi na tama yon. Para yung, pwedeng yan na yung sinasabi ni dating senadora Laila de Lima na ngayon ay congresswoman na judicial overreach. Kasi hindi naman pwedeng tanungin pa yan ng Korte Suprema. Napakaano naman na magtanong pa. Pag sinabmit ng Kamara yon na sinabi nilang subscribe and sort, ibig sabihin sinusumpa nila na nabasa talaga nila yan, i-take mo na yan as it is. Huwag mo nang questionin yan. Oh, yan yung magandang paglilinaw ni retired retired associate justice Antonio Carpio. Yan. Okay. O mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Medyo kasi mahina ang signal dito sa akin. Okay? Magandang araw. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.